mag-attend ng bilyonaryo quiz. Scared ako dyan. Alam mo, matagal na po kaming iniimbitahan dyan. Eh ako naman sabi ko, aba, ewan ko sa inyo, ako ayokong matalo. Ako game ako dyan. Basta partners tayo, basta teammates Alam tayo. mo, Ayoko din matalo. I'm a sore loser. Oo, masama sa branding namin yan at sa reputasyon namin. O kaya itaping natin, kapag talo tayo, wag nating pa-ere. Oo nga, pag talo kami, wag nang i-air. Tama, di ba? Kasama naman natin si Willard eh. Oo, o kaya kahit wala na kaming bayad, basta kailangan panalo kami. Reputasyon ang nakataya dito. Correct. Ang 30 taong pamamahayag na reputasyon. Masisira ng... Ikaw pwede because you're Ernie Barong, you know? Basta wag lang math and science. Wag lang math and science. Ako din. Bobo ako sa mathematics, kaya po ako nag-newscaster. Okay, so... Ang daming balita ngayon. Ha? Marami naman balita. Alam mo, sa dami ng balita, Pinky, marami pa tayong hindi nababalita. Oo. Diba? Mga balitang nababaon. Wala kasi kulang ng oras unless 3 hours na ang agenda gabi-gabi. Interesting yung interview ni Pinky kay former Justice Ascuna, retired Justice Ascuna. Yes. Yung wala pa pala tayong designated survivor Wala. law. Alam mo, sabi niya kagabi, sa Amerika daw, 1 to 20 yan. Sabi niya, yung line of succession, tayo 4. And what he's saying is that Congress needs to file a bill and pass it into law because the president needs to sign it. So kailangan gawin nila ngayon para meron na tayong line of succession. Kasi hanggang 4 lang tayo, hanggang ano lang tayo Speaker of the House, siya si number 4. Tapos nun wala na. So ang problema natin, lahat sila dawit. Kapag nalagas yung 4. Hindi ba? Kaya sila namumroblema kasi baka lahat dawit. Hindi, baka may mangyari doon sa, anything can happen. Siguro yun ang punto niya. If pagka mawala ang presidente, vice president, ang susunod Senate president, tapos Speaker of the House, what if something happens to all 4? For example, of course, we don't want that to happen. What diba? is what? Wala tayong 5th, wala tayong 6th, 7th, 8th, 9th. But what could happen to them? Like act of God? Like force of nature? Could be anything. Lahat sila magkakasakit unless... Anything is possible. Kita mo nga, meron tayong flood control project na lahat ghost, sila nadawit. na multo. Correct. Hindi mo na alam. I mean, siguro just to be sure, kailangan meron talagang line of succession na mas mahaba pa na nakasulat sa Constitution. Okay, at kailangan malinaw kung anong basehan kung bakit siya ay magiging bahagi ng line of succession na yun. Kasi for example, if the only remaining viable one is the Speaker of the House, but this Speaker of the House is known to be very biased for one party or another, edi hindi na naman pwede yun. Ano siya the line of succession, except for the vice president, they will only be acting presidents. So, until... they need to enact a law that will hold special elections no earlier than 45 days and no later than 60 days. In other words, between 45 to 60 days, kailangan meron ng magiging eleksyon. Tapos boboto tayo ulit ng presidente at vice president. Ganun yun. Naku, parang malayo pa yan. Pero But at least linawin na nila, di ba? Habang nandyan pa sila. Habang nandyan pa sila. Kasi ngayon ang pinag-aawayan nila is, dito na lang tayo kasi ayaw namin doon. Mga ganon, di ba? Ganon ang sinasabi nila ngayon eh. So, parang just choosing between two people, di ba? So, kung mas maraming choices, bakit hindi? Pwede ka bang ma-interview? Wala akong guest. Kulang ako ng guest, ikaw na lang interviewin ko. Kwento mo sa akin lahat ng mga sinasabi ng ini-interview mo. Hindi, tapos kanina, yung story ni Senate President Tito Soto, di ba? Yung kanyang statement, nawala pa rin si Senator Bato de la Rosa. So, nagbalik session sila ng November 10. It's about, November 26 maybe? At wala pa rin siya hanggang ngayon. So, tinanong siya ng mga reporters, is there's MIA, no? Alam, missing in action. Simula nung chismis na may arrest warrant laban sa kanya. Well, sabi nga niya, hindi siya natatakot. So, tingnan na lang natin, nasa na ba yung arrest warrant? Wala pa. Wala pa, ayun. Tsaka na lang natin siya hanapin pag nandyan na yung arrest warrant. Kasi I'm sure that's what he's going to say, right? Dagdag na rin natin, Corina Willard, bukas is also going to be very important for the camp of, not just the camp of former President Rodrigo Duterte, but also the victims of the war on drugs. Dahil bukas,
oras sa Pilipinas, kung di po ako nagkakamali, 5:30, ay ila-live stream nila yung magiging desisyon ng Appeals Chamber ng International Criminal Court regarding the appeal on the interim release. So nauna nang ibinasura ng pretrial chamber yung interim release laban kay Pangulong Rodrigo Duterte, former president. But they appealed that, so now it's the appeals chamber that will decide on this tomorrow. Exciting! And possibly, we'll see the former president. And mukhang yun na yung final word, yun na yung final stage. Kapag anong desisyon, Wala yun nang na, pangatlong appeal. pangalawang Wala nang appeal. pangalawang Pwede pang appeal. i-appeal yun eh. Okay. Di ba? Yun ang tatanungin natin Ayan. mamaya. So, ang ano kasi dyan, tomorrow might be the first time again That we will see him. Oo. Kung ano ng kondisyon niya, doon natin malalaman. And might determine the answer to the next question, which is he fit for trial? Yun, pending pa yun. Kala ko fit for travel. Or fit for... Issue rin ni Atty. Harry Roque. Okay. So yan, abangan po abangan natin. natin bukas lahat yan.